Biglang umiyak ang isang grade 1 student sa Bukidnon sa gitna ng kanilang test. May bumara pala kasing pambura sa kanyang ilong. Sa tulong ng AI, nasaklolohan siya ng kanyang teacher pero may paalala ang mga espesyalista. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Nagsimula sa isang normal na exam day nitong January 22 ang silid-aralan ng Kibongkog Integrated School sa Bukidnon. Pero ang tahimik na klase ay nabalot ng iyak mula sa grade 1 student ni Gladen. Pumasok at na-stuck daw kasi ang pambura ng pensil sa ilong ng bata. Nakita ko talaga yung eraser na nasa dito na malayo na. Wala na pong iba pang na mga second thought kung ano pa. Basta yung nasa isip ko lang po matulungan yung bata po kasi naawa po ako sa kanya, umiiyak siya eh. Sinubukan daw niya pababain gamit ang walang laman na ballpen na hinipan sa kabilang butas ng ilong. Pero hindi gumana hanggang sa naisipan ng guro na magsaliksik sa ChatGPT kung saan lumabas ang parents kiss method. Nag-blow po ako ng hangin sa bungangan niya. Nag-down yung eraser mula dito sa pinakaloob, no? Lumabas siya ng konti at saka pilit kong nag-disinfect ako ng puller. Buti na lang po sa parang pangatlong beses kong tinry, no? Ang ng puller. Sa huli natanggal din siya. Nagamit ko sa tamang purpose yung AI. Pero ayon sa isang eksperto, hindi raw basta-basta ang paggawa ng medical techniques. Buti siya tama yung maayos yung nagawa niya, no? Pero kung nagkamali siya doon, baka imbis na sa ilong, baka bumaba pa lalo, mapunta sa baga ng bata. Another is also health problem. Baka may bigay siyang sakit dun sa bata. Hindi natin masabi. No? Change of fluid Ano yan mouth to mouth. Dagdag niya, mas mainam lumapit sa doktor, lalo't hindi naman daw life-threatening ang pambura. Yung eraser sa ilong, eraser hindi naman life-threatening yun. Nag-stay lang siya dun sa ilong, okay lang yun. Mabubulok lang yun, babaho ng babaho yun. Magkaka-infection. Eventually, magkaka-infection yun. Pero it will take a few days. So during that time, baka pwede na naman nilang dalhin doon sa kahit sa health center lang. Pero para sa guro, hindi na raw niya naisip ang ibang bagay kundi tulungan ang umiyak na estudyante. Basta yung nasa isip ko is masalbar ko lang talaga yung bata. Tayo yung second parent nila dito sa classroom. Success story ang pagtulong ni ma'am sa kanyang estudyante. Ang paalala lang, kapag may emergency at kaya pang dalhin sa ospital, mas mabuting patingin ang pasyente sa doktor. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang pagsaklolo ni Teacher Gladen sa kanyang estudyante kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, paano raw ba napasok yung pambura sa ilong ng bata? Pops, ito kasing bata, grade 1 student. Alam naman ng mga bata, mahilig talaga magkalikot kapag merong hawak-hawak, lalo na mga malilit na bagay. At ang sabi nga ng estudyante doon sa guro, si Gladen, talagang pinagalaruan niya yung mismong tip ng pencil na pinapasok sa ilong. At Hanggang yun sa nga, maiwan. Yes, Doon, Pops, hanggang sa maiwan. At yun nga, na-stuck na. Okay, Ray, paano ba itong parents kiss na ginawa ni teacher sa kanyang estudyante? Pops, yung parents kiss method, para rin siyang CPR. Okay. So yung technique, kailangan mo bugahan ng hangin yung mismong bungangan ng tao o ng bata. Tapos ang pinaka-technique doon, dapat naka-block yung kabilang butas ng ilong kung saan wala yung mismong nakastock na gamit para kusang lumabas na yung gamit mula sa ilong. Okay, Ray, buti hindi natakot si Teacher Gladen na gawin yung parents kiss. Saka wala bang clinic sa naturang eskwelahan? Pops, actually, nagpanik daw talaga siya. Kinabahan siya, syempre. Lalo na during class na nangyari yun. Pero sabi niya, kailangan daw talaga niyang tatagan yung loob niya. Lalo, 38 yung students niya. So, one mistake or one makita lang na natatakot siya, makikita na rin mga estudyante niya. At maliban doon kasi, Pops Day, exam day. So, wala silang mapupuntahan na kabilang classroom dahil lahat nag-start na. At yun nga, wala rin kasing clinic dito sa school nila. At maliban pa doon, Pops Day, yung pinakamalapit na ospital sa kanila, napakalayo dahil sa bayan pa raw. Halos kabundukan yung nakikita natin sa eskwelahan. Okay, Ray, ano raw ang reaksyon ng magulang ng estudyante nung malaman ang nangyari sa anak nila? Pops, hindi naman daw nagpanik yung magulang. Actually, kalmado lang nung nakausap. At yun nga, siguro may tiwala rin kasi sa teacher, lalo na nalaman na natanggal naman yung pambura. Kamusta na ngayon yung estudyante, Ray?
Okay naman, Pops. Actually, pagkatanggal nga talaga ng pambura, naglalaro raw agad. So, tumigil din sa pag-iyak dahil naginhawaan naman daw after nun. Okay, ano muli ang paalala ng espesyalista kapag may bumara sa ilong ng isang bata? Pops, kung maaari talaga, pumunta na sa nearest hospital o sa doktor dahil sila talaga yung may mga mini-instrument o yung nakakaalam kung paano gawin nga itong method na ito. Maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.